Naranasan mo na bang managinip tungkol sa isang tao? At pagmulat ng iyong mga mata, parang may naiwan sa loob ng dibdib mo? Parang may kulang, parang may biglang gumising na damdamin na matagal mo nang ikinubli. Isang mukha, isang presensya, isang taong akala mo ay matagal mo nang nakalimutan. Pero bakit? Sa panaginip mo pa siya binalikan? Ang mga panaginip ay isa sa pinakamalalaking misteryo ng buhay ng tao. Sa loob ng libu-libong taon, sinubukan na itong unawain ng mga pilosopo, mga psikologo at mga espiritual na naghahanap ng kahulugan. May ilan na nagsasabing ang panaginip ay mga bulong ng iyong subconscious, mga emosyon at alaala na hindi mo kayang harapin kapag ikaw ay gising. May ilan namang naniniwala na ito ay mga mensahe ng kaluluwa, mga senyales mula sa mas malalim na bahagi ng iyong pagkatao. At ang iba, sinasabi na ito ay mga random na kislap lamang ng utak, walang kahulugan, walang saysay. Pero hayaan mong sabihin ko ito sa iyo. Kapag may isang taong lumitaw sa iyong panaginip, hindi iyon kailanman walang dahilan. Hindi aksidente, hindi basta imahinasyon, at lalong hindi ito simpleng panaginip lamang. Kapag may isang tao na dumarating sa iyong panaginip, may isang bagay sa loob mo sa iyong puso, sa iyong isipan, o sa iyong kaluluwa na sinusubukang magsalita. At kung handa kang makinig, maaari mong matuklasan ang isang mensaheng kailanman ay hindi kayang ipahayag ng iyong gising na isipan. Numbers 1. Ang di maiwasang kahulugan ng panaginip. Kapag may isang taong biglang lumitaw sa iyong panaginip, huwag mong agad isipin na ito ay basta imahinasyon lamang. Dahil sa bawat panaginip, may isang mensaheng gustong iparating mula sa iyong puso, sa iyong isipan, o mula sa pinakamalalim na bahagi ng iyong kaluluwa. Maaaring hindi ito agad malinaw. Minsan ang mensahe ay pag-ibig, isang damdaming hindi mo kailanman naipahayag, o isang taong patuloy pa ring may puwang sa iyong puso. Minsan naman ito ay sakit, mga sugat na pilit mong tinatakpan kapag ikaw ay gising, pero muling bumubukas kapag ikaw ay natutulog. Minsan, ito ay mga emosyon na hindi pa tapos, mga salitang hindi nasabi, mga desisyong hindi na itama, mga kwentong hindi nabigyan ng wakas. At minsan, ito ay purong pananabik, isang koneksyon na nais mo pang maramdaman kahit alam mong sa realidad ay malayo na. Pag-isipan mo ito. Sa bilyon-bilyong mukha sa mundong ito, bakit isang mukha lang ang patuloy na bumabalik sa iyong panaginip? Bakit siya ang pinipili ng iyong isipan kapag ikaw ay wala ng kontrol, kapag ikaw ay tulog? Ang sagot ay simple ngunit malalim. Dahil ang taong iyon ay humipo sa iyo sa paraang hindi kayang balewalain ng iyong kaluluwa. At hanggat may emosyon na hindi mo pa hinaharap, ang iyong panaginip ang magpapaalala sa iyo muli at muli. Number 2. Ang subconscious bilang salamin. Upang tunay na maunawaan ang kahulugan ng panaginip, kailangan muna nating tingnan kung paano gumagana ang isipan ng tao. Ang iyong conscious na isipan ay parang ibabaw ng tubig, kalma, malinaw, lohikal. Ito ang bahaging ginagamit mo araw-araw kapag ikaw ay nagdedesisyon, nag-iisip at kumikilos. Ngunit sa ilalim ng ibabaw na iyon, naroon ang iyong subconscious na isipan, parang isang malalim at tahimik na karagatan. Hindi ito laging nakikita, ngunit dito nakatago ang tunay na bigat ng iyong nararamdaman. Dito naninirahan ang mga emosyon na hindi mo inaamin, ang mga takot na pinipili mong huwag harapin, ang mga pagnanasa na itinago mo dahil sa takot na masaktan, ang mga alaala na pilit mong kinakalimutan, at ang mga pagsisising tahimik na bumibigat sa loob mo. Ang mga panaginip ay parang maliliit na bitak sa ibabaw ng tubig. Sa mga sandaling yon, pinahihintulutan ng iyong isipan na lumabas ang mga nakatago sa kailaliman. Kaya kapag may isang taong biglang lumilitaw sa iyong panaginip, hindi ito basta alaala lamang. Ipinapakita nito na may emosyon ka pa na hindi mo lubusang napoproseso sa totoong buhay. At habang iniiwasan mo itong harapin, kapag ikaw ay gising, ibinabalik ka ng iyong panaginip doon hanggang sa ikaw ay handa ng tumingin sa salamin ng iyong sarili. Number 3. Mga bagay na hindi mo pa nasasabi. Hindi lahat ng emosyon ay nagkakaroon ng pagkakataong maipahayag. May mga damdaming pinipili nating manahimik, hindi dahil wala silang halaga, kundi dahil natatakot tayong harapin ang maaring mangyari kapag sila ay lumabas.
May pag-ibig na nanatiling lihim, isang pagmamahal na hindi kailanman nasabi sa tamang oras. May kapatawarang hindi na ibigay hindi dahil ayaw, kundi dahil masyado pang masakit ang sugat. May mga salitang nanatiling tahimik, mga salitang dapat sanay nakapagpagaan ng dibdib. Pero pinili mong lunukin upang manatiling matatag sa harap ng mundo. At dahil hindi sila nailabas sa realidad, ang mga emosyon na ito ay naghahanap ng ibang daan. Dito pumapasok ang panaginip. Ang panaginip ang nagiging entablado kung saan muling nabubuhay ang mga nakatagong damdamin. Dito ka muling nakakapagsalita, nakakapagpatawad at nakakapagmahal kahit sa anyo lamang ng isang eksena sa iyong isipan. Kaya kapag may isang taong lumilitaw sa iyong panaginip, maaring hindi siya naroon upang guluhin ka, kundi upang ipaalala sa iyo ang mga bagay na matagal mo nang hindi nasasabi. Mga emosyon na naghihintay pa ring marinig. Number 4, koneksyon ng enerhiya. Napansin mo na ba ito? Minsan, napanaginipan mo ang isang tao at kinabukasan, bigla silang nag-message sa'yo. O kaya naman, hindi inaasahan, nakasalubong mo sila sa totoong buhay. Marami ang tatawag dito na pagkakataon. Isang simpleng coincidence. Pero kapag tiningnan mo ito ng mas malalim, mapagtatanto mong ang buhay ay hindi lamang binubuo ng mga aksidente, ito ay isang patuloy na palitan ng enerhiya. Kapag ang isang tao ay dumarating sa iyong panaginip, maaaring nangangahulugan ito na ang iyong enerhiya at ang kanilang enerhiya ay magkakaugnay pa rin. Kahit matagal na kayong hindi nag-uusap, kahit hindi na kayo nagkikita, may nananatiling koneksyon, mga hindi nakikitang hibla na patuloy na nag-uugnay sa inyo. Ang mga hiblang ito ay hindi nasisira ng oras o distansya. Minsan, sila ay humihina. Minsan, sila ay tahimik. Ngunit hindi sila tuluyang nawawala at ang panaginip ang nagiging lugar kung saan muling nagtatagpo ang koneksyong ito. Isang espasyo lampas sa lohika, lampas sa pisikal na mundo kung saan ang dalawang enerhiya ay muling nagkakasalubong. Kaya kapag may bumisita sa iyong panaginip, maaaring hindi ito simpleng alaala. Maaaring ito ay isang paalala na ang koneksyon ninyo ay hindi pa tuluyang napuputol. Number 5, MJ hindi tapos na kwento. Maraming beses kapag ang isang tao ay paulit-ulit na lumilitaw sa iyong panaginip, hindi ito dahil gusto mo silang alalahanin, kundi dahil may isang kwento sa pagitan ninyo na hindi pa talaga natatapos. Maaaring umalis kayo nang walang malinaw na pagsasara, walang huling usapan, walang paliwanag, walang pagkakataong sabihin ang mga salitang dapat sanay nasabi. Minsan napilitan kang bumitaw hindi dahil handa ka na, kundi dahil iyon lamang ang natitirang pagpipilian. At kahit pinilit ng isipan mong magpatuloy, hindi pumapayag ang iyong subconscious sa mga kwentong walang wakas. Kaya ibinabalik ka ng iyong panaginip sa taong iyon, hindi upang pahirapan ka, kundi upang ipaalala sa iyo ang mga bagay na iniiwasan mong harapin. Tanungin mo ang iyong sarili, anong kabanata sa pagitan namin ang bukas pa? Anong emosyon ang patuloy kong tinatakasan, kalungkutan ba? Galit, pagsisisi o pag-asa? Ang mga panaginip ay hindi parusa. Sila ay mga tawag para sa pagkumpleto. Isang paalala na may mga emosyon na kailangang kilalanin, tanggapin at tuluyang pakawalan. At hanggat hindi mo ito ginagawa, ang kwento ay patuloy na babalik sa tahimik na entablado ng iyong mga panaginip. Number 6, hindi sila ikaw ito? Narito ang isang katotohanang madalas hindi natin napapansin. Minsan kapag may isang taong lumilitaw sa iyong panaginip, hindi talaga ito tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa iyo. Ginagamit ng iyong isipan ang kanilang mukha, ang kanilang boses, at ang kanilang presensya bilang simbolo, isang salamin na nagpapakita ng isang bahagi ng iyong sarili na kailangan mong makita. Kung nananaginip ka tungkol sa isang taong minsan mong minahal, maaring hindi sila ang hinahanap mo. Maaring ito ay ang pakiramdam ng pag-ibig, ang koneksyon, ang lambing, ang pagiging buo na matagal mo nang hindi nararamdaman. Kung nananaginip ka tungkol sa isang taong nanakit sa iyo, maaring hindi ito galit ang bumabalik, kundi ang pangangailangan mong maghilom. Isang paalala na may sugat pa na hindi mo pa binibigyan ng oras na gumaling. At kung nananaginip ka tungkol sa isang taong minsan ay nagbigay inspirasyon sa iyo, maaring ito ang iyong panaginip na tahimik na nagtutulak sa iyo, na umangat pa,
na bumalik sa bersyon ng sarili mo na minsan ay puno ng tapang at pangarap. Kaya sa susunod na may bumisita sa iyong panaginip, huwag mo lamang itanong kung bakit sila. Itanong mo rin, ano ang sinasabi nito tungkol sa akin? Option number 7, spiritual na kahulugan. Sa maraming espiritual na tradisyon, ang panaginip ay hindi lamang produkto ng isipan nito, ay itinuturing na isang espiritual na karanasan. May mga naniniwala na kapag nanaginip ka tungkol sa isang tao, maaring iniisip ka rin nila sa parehong sandali. Parang may tahimik na pag-uusap na nagaganap hindi sa salita, kundi sa antas ng enerhiya. May ilan namang nagsasabing sa panaginip, ang dalawang kaluluwa ay nagtatagpo sa mas mataas na antas ng pag-iral lampas sa pisikal na mundo, lampas sa oras at distansya. Sa ganitong pananaw, ang taong lumilitaw sa iyong panaginip ay maaring bahagi ng tinatawag na kontrata ng kaluluwa, isang kasunduang ginawa bago pa man kayo magkakilala, isang ugnayang may layunin at aral. Maaring dumating sila sa iyong buhay bilang pag-ibig na magbubukas ng iyong puso. Maaring bilang sakit na magtuturo sa iyo ng lakas. O maaaring bilang paalala ng isang aral na kailangan mong matutunan upang ikaw ay lumago. Hindi lahat ng koneksyon ay itinadhana para manatili. Ang iba ay itinadhana upang magturo. At kapag naunawaan mo na ang aral, unti-unting bibitiw ang panaginip dahil nagampanan na nito ang kanyang layunin. Number 8, pinakakaraniwang dahilan. Ngayon pag-usapan natin ang pinakakaraniwang dahilan kung bakit may isang taong patuloy na lumilitaw sa iyong panaginip. Ito ang mga dahilan na halos lahat ay naranasan, mga dahilan na tahimik ngunit malalim ang epekto sa puso. Una, pag-ibig. Kapag tunay mong minahal ang isang tao, hindi sila madaling mawala sa iyong isipan. At kapag sila ay may puwang pa sa iyong puso, dadalahin sila ng iyong panaginip kahit saan, maging sa mga sandaling ikaw ay natutulog. Kung nakikita mo silang nakangiti sa iyong panaginip, maaaring ito ang iyong pag-asa ang nais mong mangyari. Ang bersyon ng kwento na pinanghahawakan mo pa rin. Kung nakikita mo silang umaalis, maaaring ito ang iyong takot, ang takot na tuluyan mo silang mawala, kahit pilit mong sinasabi sa sarili mo na ikaw ay okay na. At kung nakikita mo silang bumabalik matapos ang mahabang panahon, maaaring ito ang iyong pananabik sa muling pagkikita, isang pag-asang tahimik mong iniingatan. Ikalawa, sakit. Minsan ang mga taong dumarating sa ating panaginip ay hindi ang mga nagpasaya sa atin, kundi ang mga pinakanakasakit. Kapag nananaginip ka tungkol sa isang taong nanakit sa iyo, hindi ibig sabihin ay gusto mo silang balikan. Ibig sabihin lamang nito na may sugat pa sa loob mo na hindi pa lubusang naghihilom. Ang panaginip ay nagiging paalala, oras na upang maghilom. Oras na upang bumitiw sa bigat ng galit at sakit. At oras na upang magpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa iyong sariling kapayapaan. Number 9. Ang mensahe ng panaginip. Kaya ano nga ba ang tunay na mensahe kapag may isang taong patuloy na dumarating sa iyong panaginip? Ito ay isang mahalagang paalala. Hindi sila basta alaala lamang na dumaan sa iyong buhay. Hindi sila simpleng mukha na minsan mong nakilala. May dahilan kung bakit sila naaalala ng iyong kaluluwa kahit pilit na silang kinakalimutan ng iyong isipan. Ibig sabihin nito, may emosyon kang hindi pa ganap na hinaharap. Isang damdaming itinago, isang sakit na hindi pa pinakakawalan, o isang pag-ibig na hindi pa tuluyang tinatanggap. At sa likod ng emosyon na iyon, may isang aral na naghihintay na matutunan. Isang katotohanang kailangang yakapin upang ikaw ay makalakad ng mas magaan. Hanggat iniiwasan mo ang emosyon na iyon, hanggat hindi mo tinatanggap ang aral na kaakibat nito, ang taong iyon ay patuloy na babalik, hindi upang guluhin ka, kundi upang gisingin ka. Dahil ang panaginip ay hindi ka niloloko, ito ay nagtuturo. At minsan inuulit nito ang mensahe hanggang sa ikaw ay handa ng makinig. Number 9. Ano ang dapat gawing pagkagising? Sa susunod na magising ka mula sa isang panaginip kung saan may isang taong lumitaw, huwag mo itong isantabi bilang simpleng kwento lamang. Umupo ka, huminga, pansinin ang nararamdaman mo. Tanungin ang iyong sarili, ano ang nararamdaman ko tungkol sa taong ito ngayon? Ano ang ipinapaalala nila sa akin? Ano ang kwentong hindi pa tapos sa pagitan namin? Ako ba ay kumakapit sa pag-ibig,
Sa sakit, sa pagsisisi, o sa pag-asa? Ang panaginip ay hindi laban sa'yo. Ito ay para sa'yo. Ginagabayan ka nito, tinuturuan ka, at ipinapakita sa'yo ang mga katotohanan na maaaring hindi mo kayang harapin kapag ikaw ay gising. Sa pamamagitan ng tanong na ito, maaari mong simulan ang proseso ng pagkumpleto, pagpapatawad, at pagpapalaya sa sarili. Number 10, panghuling kaisipan. Kaya sa tuwing may isang taong dumarating sa iyong panaginip, tandaan mo ito, hindi sila basta dumaan lamang sa iyong isipan. Sila ay bahagi ng iyong paglalakbay. Maaaring dumating sila bilang pag-ibig na minsang nagparamdam sa iyo na ikaw ay buo. Maaaring bilang sakit na nagturo sa iyo kung gaano ka pala kalakas. Maaaring bilang aral na humubog sa kung sino ka ngayon. O maaaring bilang inspirasyon na nagpapaalala sa iyo ng taong kaya mo pang maging. Hindi lahat ng taong nakikilala natin ay itinadhana para manatili. Ngunit bawat isa ay may layunin. Kapag naunawaan mo na ang mensahe ng panaginip, kapag tinanggap mo na ang aral, kapag nahilom mo na ang sugat o naipahayag mo na ang pag-ibig, darating ang kapayapaan. Unti-unting tatahimik ang isipan, luluwag ang puso, at ang panaginip ay hindi na babalik dahil natupad na ang kanyang misyon. Kaya sa susunod na may bumisita sa iyong panaginip, huwag mo lamang itong tingnan bilang pagkakataon. Tingnan mo ito bilang isang mensahe, isang paalala, isang tawag mula sa iyong kaluluwa. Dahil ang bawat panaginip ay may kahulugan at ang bawat taong naroon ay may layunin.